Pinagpapanggap na may kapansanan o estudyante para makapanlimos. Kabilang mo yan sa pinagagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa dalawa nitong dating miyembro, ang isang hindi umabot sa kota, 60 beses umanong pinalo ng mismong leader nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. Matapos maghain ng resolusyon para imbestigahan ang umano'y pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, iniharap naman ngayon sa isang press conference ang ilang magpapatotoo raw sa alegasyon. Si Arlene na 15 taong gulang nang ma-recruit umano ng Kingdom of Jesus Christ mula Davao ay dinala sa Maynila para magtinda at mamalimos. Pinapapanggap po kami ng mga PD at bingi at mga fake na student po. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. Kalaunan, napasok daw si Arlene sa tinatawag na inner circle ni Kibuloy. Nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil Ang mga nasa tinatawag na innermost circle, inoobliga pa umanong magbigay ng sexual services kay Kibuloy kahit mga menor de edad. Massage, pagpapaligo, which are personal enough, paghahanda ng pagkain, paglalaban ng kanyang damit. So, kumbaga, household staff. Exclusively, babae, yung innermost at yung inner circle, kinakausap yung magulang. Si alias Jackson na 15 taong gulang nang ma-recruit kasama ng pamilya, pinapalimos din umano. Mayroon po kami 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nag-area pa rin kami, wala na. Limit po talaga 100%. Naparusahan na raw siya ng sampal at palo dahil hindi niya naabot ang kota niya. Ayon kay Hontiveros, malinaw na human trafficking ito pero iimbestigahan din kung may iba pang krimen. Mayroon pong kumausap din sa opisina ko na mga pastor na may kaalaman tungkol sa paano daw nagpayaman si Kibuloy at paano niya naitatago itong kayamanang ito. Aalamin daw ng Senado kung sangkot din sa mga alegasyon ang iba pang lider ng Kingdom of Jesus Christ. Hinimok naman ni Hontiveros ang Justice Department na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor ang posibleng paglabas sa bansa ni Kibuloy. Tila sinagot din ni Hontiveros ang pahayag ng abogado ni Kibuloy sa isang panayam na recycled ang mga akusasyon. These are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. Hindi pa rin dismissed ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika na dahilan ng pagkakasama niya sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kabilang ang pagkakasangkot umano sa sexual trafficking at bulk cash smuggling. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.